Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Komentaristang walang inuurungan, walang kinatatakutan, nakikipaglaban para sa karapatan ng mga maralitang inaapi na mga taong mapang-abuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Ang boses ng taong bayan. Abangan araw-araw ang kanyang pakikipaglaban sa mga politikong korap na umaabuso sa kanilang mga kapangyarihan. Epipanyo Labrador. Epipanyo Labrador. Tagapagtanggol ng bayan. Magandang araw po sa inyong lahat. Muli nandito na naman po ang lingkod Epipanyo Labrador sa ating programang Sibilyan Anti-Crime Group Epipanyo Labrador. At syempre sa araw po ito mga minamahal ko mga kababayan, binabati po natin ang ating mga kapatid Luzon, Visayas, Mindanao na patuloy po na nakasubaybay tumututok dito sa ating programa. Maraming salamat po. At syempre sa mga bago natin mga subscribers, maraming salamat po, at maging sa ating mga kapatid sa abroad na patuloy po na nakatutok dito sa ating programa, maraming salamat, at maging sa ating National Vice Supreme Commander Roldan Dumdum, maraming salamat. Sa umaga po ito mga minamahal kong mga kababayan, ay tatalakayin po natin itong tungkol po sa mga nawawalang sabungero. Nakakalungkot man isipin mga minamahal kong mga kababayan, ay meron po tayong narinig meron po tayong narinig na isang istorya na kung saan nakakapanglumupo. Kasi bakit nasabi kong nakakapanglumo? May nabalitaan po kasi tayo na hindi po ka aya-aya. Pag sinabing hindi ka aya-aya, ano po yan? Talagang masasabi po natin na nakakalungkot kasi tayo dito nakikipaglaban para sa kanila. Diba? Nakikipaglaban tayo para mabigyan ng katarungan o mabigyan ng hustisya itong pagkawala nga nitong ating mga kababayan na sabungero. Ang problema kasi, yung iba pala, wala na, hindi na nag-focus sa paghahanap sa pamilya nilang nawawala ng mga sabungero. Sa halip, nagpabayad na. Kundi ako nagkakamali, talagang malalaking halaga. Mukhang pera pala yung ibang mga kamag-anak nito. Isa lang masasabi ko sa inyo, kayong mga kamag-anak na mga sabungero na iba nagpapabayad. Mga buwisit kayo. Mga siraulo kayo. Mabulunan sana kayo. Ha? Ako nga hindi ko kamag-anak yun. Sasakripisyo ko ng buhay para dyan . Ha? Tapos kayo dyan, nagpapabayad kayo. Mga tolongges kayo. Para lubos po natin maunawaan mga minamahal ko mga kababayan, ito ay napanood ko kasi, hihiramin muna po natin itong saglit na video ng TV Patrol at nabasa ko po ito. Panoorin po natin mga kababayan. Sa 20 milyong piso ang sinasabing inalok sa pamilya ng isa sa mga nawawalang sabungero at kapalit ng kanilang pananahimik naman sa kaso. Ito ang kinumpirma sa ABS-CBN News ng pamilya ni Ricardo Lasco. Bagamat nilinaw nilang tinanggihan nila ang naturang alok. Nagpapatrol Mike Navalio. Hindi pa man gumugulong ang kaso laban sa mga nasa likod ng pagdukot sa online sabong master agent na si Ricardo Lasco, nakatatanggap na umano ng alok ng malaking pera ang kanyang pamilya.
we are being offered una 15 up to 20 million. Hindi namin alam para kung saan yung 20 million. Kaya lang, the mere fact na ino-offer sa amin yon, sino naman hindi mag-iisip. Intention yun para tumahimik kami. Agosto 30, 2021 nang dukutin si Lasco sa kanyang bahay sa San Pablo, Laguna ng mga armadong lalaki na nagpakilalang NBI pero napag-alamang mga pulis Calabarzon pala. Magdadalawang taon nang makalipas, 3 lang sa kanila ang natukoy at nakasuhan. Kaya hustisya pa rin ang hangad ng kanyang pamilya. Ang kanyang ina nangakong itutuloy ang kaso at hinding-hindi makikipag-areglo. Ang pera nakukuha, ang buhay ng anak ko, hindi ba ibabalik? Hanggang ngayon nagdudusa ako. Nangihina araw-araw. Linaan ko na lang sa Panginoon. Mismo si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla ang nagbunyag nitong Martes ng posibilidad na nagpag-areglo na ang ilang pamilya ng mga nawawalang sabongero. Families of the victims went to the DOJ to execute their affidavits of desistance against the suspects in case number 1, and asking that the case be dismissed. And one of the family members was here earlier, non-committal, but to tell us that they had settled already. Ang case number 1 ay ang kaso ng 6 na mga sabongero mula Tanay Rizal na nagpunta sa Manila Arena noong January 13, 2022. May nakakita sa kanilang isinakay sa isang gray van at ang ama ng driver nakausap pa umano ang anak na nakita ang pagdukot sa mga kasamahan bago siya rin mismo ay dinukot. Pinaghahanap pa rin ng mga otoridad ang 6 na lalaki na kinasuhan ng kidnapping and serious illegal detention. Kabilang dito si Julie Patidongan, sinasabing chief ng security ng Manila Arena na sangkot din sa pagkawala ng sabongerong si Michael Bautista sa Laguna. Ang pag-urong ng mga complainant sa case number 1, posible umanong makaapekto sa ibang mga kaso ng pagkawala ng mga sabongero. Ipinagtataka rin ng mga pamilya na ibang nawawalang sabongero kung bakit bigla nilang umurong ang kanilang mga kasamahan. Kasi from the start, sila yung nagsimula nung laban eh. Sa kanila nagsimula yung laban na pag-ere ng missing sabongero na to. Dahil lang ba sa pera, sisira yung paninindigan mo at yung pamilya mong nawawala dahil sa pera, ipagpapalit mo. Nire-respeto namin kung ano naging desisyon nyo. Nandito lang kami. Basta isa lang masasabi namin sa inyo. Sana hindi kayo magsisi sa ginawa nyong pagpababayad kung kayo nga ay talagang na-settled na. Pagtitiyak ni Remulla, sa kabila ng pag-urong ng ilang kaanak, tuloy pa rin ang paghahabol at pagpapanagot sa mga nasa likod ng pagkawala ng mga sabongero. So yun mga minamahal ko mga kababayan, ano. Salamat na lang kahit papaano ay mayroong isang tao, isang pamilya na kahit inopera ng 2 milyon, 15 milyon hanggang 20 milyon ay hindi po pumayag. Ha? Ang nakakalungkot dito mga minamahal ko mga kababayan, itong mga buwisit, mga walang kwentang pamilya nitong ibang mga sabongero na nadukot, abay nagpapakasaya na daw. Ha? Ginawang puhunan yung buhay ng kanilang kaanak na dinukot at pinatay. Ha? Kung sino man kayo, mga hudas kayo, mga tolongges kayo, mga hinayupak kayo, ha? Wag na sana kayong magising. Ha? Karmahin sana kayo. Kung sino man kayo na mga kamag-anak ng ibang sabongero na nagpabayad na lang, nagpaareglo na lang, kapalit ng pera. Ha? Tulad nga ng sinabi, dahil nga daw sa pera, di ba? Sabi nung isang complainant, ipagpapalit nyo na lang yung prinsipyo ninyo. Ha? Kung sino man kayo, sana malaman ko kung sino yung mga pamilya, lalabas ko dito sa programa natin, mga hinayupak na yan. Ang kakapal ng mukha ninyo. Yung ibang tao nagmamalasakit sa mga pamilya ninyong mga sabongero na nawala. Tapos kayo, mga hinayupak kayo, ha? Bibenta nyo lang pala yung buhay ng pamilya nyo. Talaga, Pilipino talaga. Nakakagigil.
Ba't hindi na lang kasi kayo yung dinukot? Ha? Para maramdaman ninyo. Sa tingin nyo, matutuwa yung pamilya ninyo. Ang hinihingi nila, sinisigaw nila, hustisya, samantalang kayo, tumanggap na lang kayo ng offer. At dapat malaman kung sino yung nag-o-offer na yan. Dapat malaman kung sino yung mga tao na yan. Nakakanginig kayo ng laman. Mga tolongges kayo. Mga hinayupak kayo. Ha? Kaya pala magti 3 years na hindi pa nagkakaroon ng hustisya dahil hinahayaan ng gobyerno na maareglo ito. Kung tutuunin talaga ito at talagang tututuhanin ng ating gobyerno, matagal nang na-solve to. Ha? Bakit kapag malalaking tao ang involved sa mga ganitong mga ganap o pangyayari, ay napakahirap makamtan ng ating mga kababayan ng hustisya? Ang layo natin sa Amerika. Ang layo natin sa ibang bansa. Yung batas natin dito sa Pilipinas sobrang inutil. 90% o 99% kasi ng mga nanunungkulan dito sa ating bansa, puro mga inutil. Pag nasa posisyon na, walang ginawa kundi magnakaw ng magnakaw. Ha? Naging kalakaran eh. Habang nasa posisyon, magnakaw ka na magnakaw. Para sa susunod na eleksyon, may pangbayad ka, may pambili ka sa mga taong gusto mong bilhin para manalo ka. Mag-ipon ka na mag-ipon ng pera. Para kung sakaling mayroon kang mga haharapin mga kaso, marami kang pwedeng bayaran, mababayaran mo lahat ng mga tao nasa katungkulan. Ganon dito sa Pilipinas. Tagal na. Ang daming nawawala, ang daming mga suspect, 3 pa lang ang nananagot. Ha? Balita ko, itong 3 na to, ito yung sinakripisyo nila. Kapalit, na habang sila ay nasa loob ng kulungan, yung mga kasabwat na yan at mga mastermind na yan ang susuporta sa kanilang pamilya. At ayon sa ating nakalap na impormasyon, itong 3 na ito na sinabing nananagot kuno ay buhay hari sa loob ng kulungan. Lahat ng gusto nila pagkain, lahat ng gusto nila ay nakukuha nila, lahat ng gusto ng pamilya nila nakukuha nila. Nabibili nila. Habang sila ay nakapiit sa kulungan. Di parang hindi rin nakapiit. Mas masarap pa nga daw naging buhay ng mga to nung nakulong Kain tulog na lang. Walang ginagawa. Hindi nararamdaman ang kahirapan bilang isang bilanggo. Masarap ang tulugan. Nakakakain, panood-nood, paligo-ligo. VIP sa loob ng kulungan. At yung ating mga nakalap naman na impormasyon, ayon sa ating pinagkakatiwalaan na informer, itong sinasabi na iba pang mga suspect na hindi nakikita hanggang ngayon ay tinumba na rin. Pinatumba na rin ng sinasabi nating mastermind. Para hindi na rin mahuli. Baka pag nahuli, kumanta. Tignan nyo ang laro ng mga kriminal, mga mapiperang tao na dahil sa kanilang kasakiman, sa kapangyarihan at pera, baliwala sa kanila ang buhay ng iba. Dahil sa kanilang kasakiman, sa kapangyarihan at pera, hindi nila iniisip ang mararamdaman ng iba nating mga kababayan kung sakaling sila ay mawawala ng kapamilya nila na kanilang inaasahan sa pang-araw-araw nila na buhay. Alam niyo mga kababayan, siguro kapag malaking tao ang naagrabyado, matagal ng 1 buwan solve ang kaso. Pero pag ganun, kahit gaano kadami, kung puro yan mga mahihirap na tao, kapag merong isang malaking tao dyan ang pumigil na mapera, maimpluwensya, ay hindi uusad yung ating hustisya. Ngayon, Rimulya, makinig kang tolonggis ka. Ano yung sinasabi mo? Naggumagalaw, kumikilos,
ang ating batas dito sa ating bansa. Yung mga sabongero, natabunan na lang ng isyu tungkol kay Bantag. May resulta na ba? Natabunan na lang yung isyu ni Bantag nitong Digamo Massacre. Nagkaroon na ba ng resulta? Puro nilalagyan nyo ng kaso. Pero hindi nyo naman na-accomplish yung mga trabaho ninyo. Wala pa kayong nabubuo. Wala pa kayo. Kumbaga sa pagpapatayo ng bahay, natayo nyo na yung poste, nabigyan nyo na ng bubong, pero hindi nyo malagyan ng pinto at bintana. Para maging isang buong bahay. Alam niyo mga kababayan, kayo, ewan ko kung sang-ayon kayo sa sasabihin ko, na napakaraming mga politiko ngayon na may katungkulan sa ating bansa na ang inaatupag lamang ay puro pagnanakaw. Kunyari gagawa ng mga proyekto na kung saan doon sila magkakaroon ng pagkakataon na mangupit. Doon sila magkakaroon ng pagkakataon na kumbaga magiging abala sila sa pagnanakaw sa sinasabi nila mga projects. Samantalang dapat merong mga mahalagang bagay na dapat nilang asikasuhin bilang isang politiko, bilang mga lingkod bayan. Katulad na lamang ng mga pangyayari dyan ngayon sa kaso ng mga nawawalang sabongero. Dapat may imbestigahan yan kung sino-sino yung mga pamilya na yan na nagpabayad. Dapat kasuhan yan. Kaya hindi gumagana yung justice system sa atin dito sa ating bansa dahil sa mga tulongges na mga pamilya na hindi iniisip na ang hangad ng kanilang mga biktimang kapamilya ay hustisya. Ipinagpapalit nila sa pera. Pinagbibili nila. Kung ako pamilya mo, mumultuhin kita eh. Kung totoo mang may multo eh. Ha? Kaya walang hustisyang nangyayari dito. Pinapatagal, dahil matagal na, napagod na, dun na, titirahin na ng aregluhan. Kasi pagod na, wala nang maibugay, wala nang pamasahe, wala na lahat. Dapat sa mga ganong mga uri na sistema o sitwasyon ng ating mga kababayan, kapag ang isang biktima ay walang-wala sa kanyang buhay, dapat suportado yan ng ating gobyerno. Hanggang sa matapos yung kanyang pakikipaglaban, hanggang makamit niya yung hustisya. Kung ako yung presidente, magpapasa ako ng isang batas na kapag ang isang pulubi ay gustong ikasuhan itong mayayaman, dapat suportahan ng gobyerno itong pulubi sa lahat ng kanyang pangangailangan. Sinadyaan ng batas yan, sinadyaan ng gobyerno, huwag gumawa ng ganung batas. Bakit? Para lahat ng mga kalokohan ng mga may pera, ay mabayaran nila. Sana may isang matinong senator na makapagpasa ng ganung batas na kapag ang isang mahirap na tao ay nakikipaglaban ng kaso-kaso sa mga mayayaman, dapat bigyan ng suporta ng gobyerno yan mula sa kanyang pagkain, pamasahe, ano pa man. Diba? Lalo na kung nawala sa kanya yung kanyang inaasahan na nagbibigay sa kanila ng suporta. Maraming dapat ipasa ang ating gobyerno na batas para magkaroon ng kaginhawaan o katarungan, kapayapaan o patas na pag-iimbestiga, patas na sitwasyon ng ating mga kababayan na ayaw ibigay ng ating gobyerno. Bobo sila dyan pagdating sa ganyan. O alam na nila, kaya lang sinasadya nila na huwag gumawa ng batas niya kasi dapat kung ako yung presidente. O sige, ito mga sabongero na to, para hindi sila matukso sa ino-offer, biro mo lalaki, 2 milyon, 15 milyon, 20 milyon, para manahimik lang. Ha? At kapag may ganitong mga kaso, dapat bantay sarado sila. May nag-iimbestiga dyan, may nag-i-intel dyan. Ano bang sistema ng mga ito? Mayroon bang sumusungkit dito para sila ay maareglo? Para mahuli agad. O ngayon, lumabas na sa TV, lumabas na sa television, lumabas na sa mga balita na mayroon nag-o-offer ng 2 milyon hanggang 20 milyon. O anong ginawa? Inasikaso ba yan?
Wala. Kasi yung mga nanunungkulan sa ating bansa ay puro mga inutil, puro mga bayad din. Yan ang katotohanan. Dito sa ating bansa kaya hindi nakakamit ng katarungan dahil maraming mga padrino, ito malalaking tao na pwede nilang kausapin para, di ba, alam nyo na, maareglo yung kanilang mga kasalanan na ginagawa dito sa ating bansa o sa ating mga kababayan. Sistema na yan. Hindi ko lang alam kung kailan magbabago yan. Di ba? Kung meron sanang batas na sumusuporta sa mga mahihirap na tao na kumakaso sa mga malalaking tao, ay wala siguro mangyayaring bayaran. Siguro dahil kumakalam na yung mga sikmura, may mga anak sila, siguro inisip na rin nila yung kinabukasan ng kanilang mga anak kaysa naman maghintay sila sa wala. Dahil alam nila na wala talaga silang aasahang hustisya, lalo na kung mga nakaupo ngayon sa ating gobyerno, puro mga pulpul, puro mga inutil, na puro pagpapapogi na lamang kanilang mga nalalaman. O si Rimulya, puro umpisa pero walang natapos. Diba? Gayon man lang din naman na nagpapabayad naman pala yung mga pamilya nito mga sabungero para ano pa? Para ano pa? Para magsalita si Dino. Para ano pa? Para ibuwis ko itong ating programa laban sa mga korap na mga politiko, sa mga higanteng mga politiko, sa mga higanteng mayayaman na tao na walang iniisip kundi ang kanila lamang mga sarili. Nakakapanginig ng laman. Di ba? Mga kababayan, sana magkaroon tayo ng isang presidente na yung kanyang iluluklok sa posisyon ay may tunay na pagmamalasakit at papahalaga sa kanyang posisyon. Dapat, yung magiging DOJ secretary, yung magiging mga DILG, isama na rin sa eleksyon niya. Kasi, anong nangyayari kasi, kung sino lang yung gustong ilagay ng presidente na hindi naman dapat. Hindi naman pwede. Hindi naman karapat-dapat na maging, di ba? Dapat isama na yan sa taong bayan dapat ang maglagay dyan sa pagiging DOJ, yung DILG secretary. Dapat isama na yan. Kasi napapansin ko na lang, wala eh. Kapag puro appointed, yung ang hinalal na dahil nanalo lang na dahil sa pera, problematic na tayo, lalo na dito sa mga inappoint na puro hindi naman. Ano ba yan? Diba? Dapat yung magiging Secretary of Defense, wag na isali yung mga civilian, sige. O yung mga sundalo na lang. Sila na yung bumoto kung sinong gusto nilang na maging Secretary of Defense nila. Wag na yung Kasi pag isang tao lang yung yung mga kaibigan lang niya yung pinipili niya eh. Dahil hindi niya kilala. O porket hindi niya kilala pero hindi niya alam, mas magaling yun kaysa dun sa mga kaibigan niya, sa mas kilala niya. Eh pag presidente ka kasi, pag kilala mo, yun lang i-a-appoint mo kahit di naman pwede, kahit wala namang kakayanan, kahit tolongges naman, kahit inutil naman. Diba? Oh. Eh kung magaling ng mga in-appoint dyan, na mga politiko, yung mga nanunungkulan, DOJ secretary, maging yung DILG secretary, matagal yan tapos yung kaso na yan, yung na yan, yung mga pinag-kidnap na mga sabungero na yan. Ha? So bago tayo magtapos, ako'y magbibigay ng mensahe sa mga ibang mga kamag-anak nitong mga sabungero. Sana maisip ninyo na ang buhay natin sa mundo minsan lang. Kung mahal mo pamilya mo na nawawala sa'yo, pahalagahan mo. Huwag mong ipagpalit sa pera. Pera na mula sa taong pumatay sa pamilya mo. Sana maisip mo na yung perang ginagamit mo dahil sa pagpapabayad mo, yan ay pera ng isang tao na dumukot sa pamilya mo.
na nagtanggal ng kanyang buhay. At yun din ang nag-alis ng magandang samahan ninyong magpapamilya. Pero ngayon, lumilitaw dahil nagpabayad kayo. Kunwari lang na humihingi kayo ng hustisya pero ang habol nyo pala pera. Nakakahiya, Pilipino. Grabe na. Nakakahiya tayo sa ibang bansa. Pinagtatawanan tayo ng ibang bansa. Kaya nga madalas ang Pilipino nagiging tuta na lang ng ibang bansa. Dahil sa mga ugali natin. Mga ugali na pwedeng bayaran ng pera. Maging ang prinsipyo o dignidad. Kaya pinagtatawanan tayo ng mga mayayaman, tayo mga mahihirap. Dahil pag nilatagan tayo ng pera, nababago ang lahat. Utak, puso, pagkatao. Pagkakaalam ko, ang binibili lamang sa palengke, yung mga pang-araw-araw nating kailangang gamitin. Mga bagay na pwede nating magamit bilang isang tao. Mismong pagkatao na pala natin, madali nang bilhin. Diba? Yung hustisya na hinihingi ninyo, pinagbili ninyo. Paiyak-iyak pa kayo. Dahil gusto nyong hingiin yung hustisya. Nung nilatagan kayo ng pera, nawala yung luha ninyo. Ha? Kasi nakakita kayo ng magandang kulay ng salapi. Kakahiya kayo. Kayong mga pamilya ng mga sabungero na nagpabayad, maliban lang doon sa mga hindi nagpabayad, ang kakapal ng mukha ninyo. Siguro sarap ng kain ninyo. Nagluluto kayo ng fried chicken, manok. Ha? At yung paboritin yung kainin. Yung karne na yan, ayokong banggitin. Na? Nagsha-shopping kayo, maganda na buhay nyo. Yung pamilya nyo na humihingi ng saklolo, humihingi ng katarungan, maganda ba sitwasyon nila? Kapag nakikita siguro nila kayo, kung sila ay nakakakita man bilang mga kaluluwa, siguro naiiyak yung pamilya ninyo. Dahil napakahayop ninyo, napakahudas ninyo. Pinagpalit nyo lang sila sa pera. Kaya mga kababayan, malala na itong ating bansa. Wala na talaga tayo makikitang okay dito. Pati mga sinasabi natin ng mga kaanak nito mga sabungero. Tayo nga dito. Wala tayong natatanggap kahit piso para lang ipagtanggol itong mga sabungero na ito. Nabubuhis buhay natin. Tapos ito pala, nalaman lamang ko. Nagpabayad pa pala. Mabuti pa, huwag na nating ituloy ang pakikipaglaban para dito. Diba? Ganun lang din naman eh. Nagbubuhis tayo ng buhay para sa kanila. Ginagamit natin ito ating programa para lang mabigyan ng hustisya itong mga to. Pero wala. San tambak kayo ng mga inutil? Inutil na nga yung mga tao natin sa gobyerno, inutil pati kayo. Ha? Kaya mga kababayan, di ko alam kung mayroon pa bang mga taong hindi mga inutil dito sa ating bansa. Parang 99% puro mga inutil, puro mga magnanakaw, puro mga hayop, puro mga demonyo na mga tao dito sa Pilipinas. Pati mga tao na sa reliyon, ginagamit ng reliyon, pero demonyo din. Lalo na to si Kibuloy. Diba? Di ko na alam. Kung ako'y milyonaryo lang, bilyonaryo, aalis na ako sa bansang ito. Sobrang nakakahiya na. Kaya mga kababayan, maraming salamat po. At muli sinasabi po ng inyong lingkod, mabuhay ang ating inang bayan, mabuhay ang nagmamahal sa ating inang bayan. Maraming salamat po. Para kanino ba ang batas na sinasabi nila?